Good morning. This is our fifth episode, the fifth segment of our daily routine when it comes to sharing um, readings, whatever that resonates sa inyo. So, ibig sabihin, lahat ng readings ko dito na posted, general reading yan. Kung gusto mong malaman kung ano yung talagang nangyayari sa sarili mo, sa mahal mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo, ipa-full private reading mo yan, okay? At message nyo lang po ako or comment po kayo. And then, ano pa ba? Sa rituals, ganun din. Sa cleansing, ganun din, no? Lahat kasi customized pag sa akin. Hindi katulad dun sa iba na napaka general na kapag nagbigay sila or nagbenta sila para sa lahat. Kasi hindi naman totoo yun na kung ano yung mabisa para sa isa is mabisa din sa inyo. Kasi magkaiba kayo ng aura, magkaiba kayo ng energy, magkaiba din kayo ng vibrations. At pinakamahalaga, magkaiba ang pinanggalingan ng problema ninyo. Kaya hindi lahat na napopost is hiyang sa inyo. Dun kayo minsan nadadali na imbes na maganda yung ritual na ginagawa natin, tapos sinasabayan nyo ng duda, pag-aalinlangan, panghihinayang, nagkakaroon ng pagkadiskaril ng sitwasyon. Tapos yung iba kasi, kapag nagparitual sa isa, nagpaparitual din sa isa, nagpaparitual din sa isa, patong-patong, hindi na magkakanda o gaga yung energies kung saan ba talaga itutumbok. Okay? So kung ikaw naman yung may tipo ng barang sumpakulam at gayuma na gusto mong ipatanggal mo habang maaga pa, kasi para siyang cancer na patagal ng patagal, palala ng palala. Okay? Kuha tayo dito ng isa. Freedom! Oh, talagang gusto mo ng kalayaan. You must break out of any limitations that are holding you back, whether they are self-imposed or put on you by other people or society. Break free and run faster towards your dreams. O, di ba? Ibig sabihin, kung may pangarap ka sa buhay, gawan mo ng paraan kung paano mo ito makakamtan at kung kailan. Gumawa ka ng target dates or target goals sa buhay mo. Hindi ka naman po pwedeng humiling or mag-wish na isang sitwasyon na nakaabang lang na wala kang ginagawa. Kasi di ba, balikan mo yung sinasabi ng Diyos. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pag wala, hindi ka kakaawaan ng Diyos kung hindi ka gagawa. Ganon din sa ritual. Hindi mangyayari yung hinihiling mong ritual hanggat hindi buo ang tiwala mo sa taga-ritual. Okay? So, hindi naman kailangan itong i-elaborate lagi dahil common ito sa mga tao, lalong-lalo na sa atin na mga Pinoy, di ba? Kung may pangarap ka sa sarili mo, gawin mo kasi ikaw yung nagtatrabaho. Kung meron kang gustong bilhin, kainin, puntahan, gawin mo kasi ikaw yung kumikita. Bago mo ibigay yung kita mo or sahod mo sa ibang tao, sa pamilya mo, bigyan mo muna ng sahod ang sarili mo or reward ang sarili mo kasi you deserve to enjoy what you earn, 'di ba? Kasi nakakaano yun para kang sasakyan. If you will not provide yourself a refuel, you will never be energized and you will never be excited to go to work or to do your business again and again kapag wala kang naipundar sa sarili mo, kapag wala kang na napala sa sarili mong pinaghirapan. Kasi nakakapanghinayang, nakakatamlay, 'di ba? Yung parang trabaho ka ng trabaho para sa ibang tao, wala kang nabibili para sa sarili mo. And then trabaho ka ng trabaho, wala kang nagagawa sa sarili mo and you never excite yourself and you never ignite yourself to be inspired to go on to your life. Kasi yung iba kaya nagsisuicide, nagpapakamatay dahil pakiramdam nila wala na silang silbi kapag wala silang pera. So, yung mangyayari doon, to balance yourself, to balance your life, all you have to do is to make yourself happy first before doing or before making other people happier. Kasi, it will never be enough for other people na i-feed mo lang sila ng i-feed. 'Di ba nandun sa Biblia? Huwag mo silang sanayin na bibigyan mo. Turuan mo silang mangisda para matuto silang manghuli ng sarili nilang isda. Kasi kapag lagi mo silang binibigyan, hindi sila matututo
paano mangisda sa sarili nila. Paano na lang kapag nawala ka, di ba? And then hindi nila alam paano mo na-achieve ang lahat ng successes sa buhay mo. It turns out sa maraming Pilipino na kapag nawala ang magulang, hindi alam ng mga anak i-manage kung ano yung yaman na meron sila at kung ano man ang merong naiwan para sa kanila. And that is, if you want to have a break-free, if you want to gain your own freedom, you have to stand on your own feet. You have to work on your own masterpiece, and you have to gain whatever enough or funds or sources that you want to have in life. Kasi you will never be happier, you will never enjoy or savor the life without paying attention to your personal needs. Ganon din sa relasyon. Kung susundin mo yung sasabihin ng ibang tao, never kang magkakaroon ng katahimikan sa isang relasyon. Dahil ang opinyon ng tao, kapag nalaman nila na malalamangan sila, masasaktan sila, or mauungusan sila, talagang sisiraan ka. That's the real talk right there. And again, good morning, and maraming salamat po. If you want to book for a full private reading, please leave a message or drop a comment. And enjoy your Monday!